Nahirapan dati ang pag-aaral ng ilang batang mangyan sa isang sitio sa bayan ng Bansud sa Mindoro Oriental. Ang kanilang silid-aralan bukod sa marupok ang dingding, maputik pa ang sahig kapag umuulan. Pero dahil sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ilang pribadong grupo, isang bagong school building na ang kanilang mapapasukan. Ito ang high school classroom sa isang malayong sitio sa kabundukan ng Bansud, Mindoro Oriental. Matatagpuan ang isang komunidad ng mga mangyan. Lugmok sa kahirapan, salat sa kabuhayan, sa edukasyon humuhugot ng pag-asa ang marami sa kanila. Pero anong klaseng pag-asa ang naghihintay kung ganito ang kanilang paaralan? Ito ang high school classroom ng Sitio Apnagan, Bansud, Mindoro Oriental. Gawa sa pinagtagpi-tagping sawali, halos bibigay na sa karupukan ang mga dingding nito. Ang haligi ng eskwelahan, baka bumagsak na rin dahil kinain na ng anay. Ang sahig ng eskwelahan, hindi man lang napasementuhan, kaya sa tuwing uulan, nagpuputik ang buong silid. Pag umuulan po, nakatapak ang aming paa. Oo nga, lupa nga siya, oh. Lalo naman pag malakas kasi may tumutulog ng butas na yun. Kapag tumutulog siya, nagtutubig dito. Kaya pinalagyan po namin ng kanal. Ito ang kanal na hinukay nila sa gilid ng silid para magsilbing daluyan ng tubig sa tuwing bubuhos ang ulan. At palibhasa'y walang bakod ang eskwelahan kung ano-anong hayop mula sa gubat ang nakakapasok dito. Minsan nga po dito, nagkaklase kami, naghiyawan minsan ng mga bata kasi may lumabas na ahas, dumaan sa kanilang paahan. Hindi ito ang unang beses na nakapunta ko sa Sitio Apnagan. Noong 2009, inakyat ko ang bundok ng Apnagan para sa dokumentaryong Ambulansyang Depaa. Dahil sa sadyang layo nila sa bayan at kawalan ng kalsada, halos di naaabot ng serbisyo ang maraming mangyan sa Sitio Apnagan. O isa yun sa pinoproblema, hindi lamang ang taga-DepEd, kundi ang maging lokal na pamahalaan. So problema talaga, lalo na pag umulan. Oo, kasi mahirap iakit yung materyales. Tama ka dyan. Pero makalipas ang 3 taon, unti-unti nang sumisilip ang pagbabago. Ayan, so ito na yung kalsada papuntang Apnagan. Nung nagpunta ako dito nung 2009, wala pa itong sementong ito. Yan, wala yan. Puro rough roads ito, tsaka puro putik. Pero ngayon, pagkatapos meron ng eyewitness na documentary yung Ambulansyang Depaa, ang maganda dun sa local government, pinagawa nila yung kalsadang ito. At ngayon, ayan, merong parts of it na sementado na. Yung mga iba naman, medyo rough roads pa rin. Pero at least nadadaanan na ng mga sasakyan. Bukod dito, ilang private companies rin ang nagkaroon ng interes na tulungan ang komunidad ng mga mangyan. Ang Group M Philippines, isang media investment company, naglaan ng 200,000 pesos para magpatayo ng bagong eskwelahan sa Sitio Apnagan. Pero dahil di naman lahat ng kalsada napatag na, may punto na kailangan naming maglakad at mano-manong buhatin ang materyales. Pero kung may isang bagay na mayaman ang mga mangyan, ito ay ang bayanihan. Kaya gaano man kabigat ang pasan, lahat animoy gumagaan. Ito yung doorknob ng school. Pagdating sa tuktok ng bundok, sinimulan na ang pagtatayo ng bagong eskwelahan ng mga mangyan. Nagtulong-tulong sa pagtatrabaho ang mga guro, ang local government, ang ilang volunteers mula sa Maynila at mga katutubong mangyan. Inaasahang sa buwan ng Hunyo, matatapos na ang isang 2-classroom school building para sa mga mangyan. Malaking pasasalamat namin sa mga nag-donate ng pira sa amin para sa aming mga katulong. Patunay na walang mataas na bundok o mabigat na pasan-pasan kung may malasakit at bayanihan.